masama bang maging isang LGBT? Ano man ang kasarian ng isang tao, ayon sa kanyang panganak, ay hindi magiging isang kwestiyon sa Diyos para ikaw ay maligtas. Ngunit dapat ang ginagawa ng isang tao, base sa kanyang kasarian ay dapat angkop sa paningin ng Diyos. Isang halimbawa ay ang buhok. Kung ikaw ay isang babae, nararapat lamang na ikaw ay mayroong mahabang buhok, at kung ikaw naman ay lalaki, nararapat lamang na ikaw ay may maikling buhok lamang. Dahil ang mga ito ay kalugod-lugo sa mata ng Diyos. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo, na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Kaya't kung ang isang LGBT, ay may buhok na angkop lamang sa kanyang kasarian, ay hindi ito nagkakasala, subalit kung taliwas sa kanyang seksawalidad ang kanyang buhok, ay nagiging mahalay ito sa Panginoon, gaya ng sinasabi ng Biblia. Subalit ang aral na ito, patungkol sa ating mga buhok, ay hindi lamang para sa mga LGBT, kundi para sa lahat ng Kristiyano. At isa pang dahilan ng pagkakasala ng isang tao, ay ang makipagtalik ito sa kanyang kapwa lalaki o babae. Ang pagtatalik ng parehong lalaki o babae ay kahalayan sa Panginoon, dahil ang pagtatalik ay para lamang sa mag-asawang lalaki at babae. At ito ang sabi ng Biblia tungkol dito. O hindi ba ganyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Kaya't kung ang isang LGBT ay hindi gumagawa ng kahalayang ito, ay hindi siya nagkakasala. Isang halimbawa ng kasalanang nabanggit, ay naganap sa mga bayan ng Sodoma at Gomora, kaya't ang mga tao dito ay nilipol ng Diyos. Dahil sa masidhing kasalanan at kahalayan, ay pinaulanan ng apoy ng Diyos ang mga bayang ito, sapagkat umaabot sa langit ang kanilang pagkahayok sa laman. Kahit nga ang dalawang anghel na lalaki na sugo ng Diyos ay gusto makatalik ng mga kalalakihan doon. Kaya't ganito kahalaga na tayo ay dapat sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon, dahil utang lamang natin sa Kanya ang ating mga buhay. Sundin natin ang Kanyang kalooban, sa anumang paraan, at pagkakataon. Maging tayo man ay lalaki, babae, bakla, tomboy, o kahit transgender pa, ay dapat sumunod tayo sa Diyos.